Hi everyone! May iluluto po ako ngayon. Magluluto ako ng saluyot. Kumakain po ba kayo nito? Sa mga hindi po kumakain, try na din po minsan-minsan. Masustansya po yan. Ang gagawin ko lang po dito ay ibubulang lang ko po or i-brown natin sa ibang salita. Sa ibang word po ng mga dinding, parang ganun po yata. Basta, ilalagyan ko lang po siya ng bagoong. Kaso, ang gagamitin ko pong bagoong dyan ay yung alamang or yung shrimp base. Hindi po siya yung fish na bagoong. So, maglalagay lang ako ng tubig. Parang ano lang to, hindi ko siya igigisa. Iluluto ko lang siya sa tubig na may bagoong. So, tubig lang, tapos bagoong na alamang or shrimp paste. Tapos, ilalagay ko yung pinakasahog niya. Ang ilagay ko lang dyan yung pinrito kong bangus. Yung pansahog ko dyan ay yung natira ko lang na pamprito na bangus nung nakaraang ulam. So, yun yung ginamit kong sahog, pritong bangus. Nilagay ko lang ng sibuyas, kamatis, at saka kamote. Yung kamote po, nakakapagdagdag kasi siya ng tamis sa sabaw. Kaya maganda po siyang ipang sahog dito sa mga inabraw or binulang lang. So, hintayin ko lang po maluto ng kaunti. Pag okay na yung kamote, medyo malambot-lambot na, i-add ko na rin po dito yung ibang gulay. Kagaya ng talong, okra, at saka yung siling panigang. So, yan. Tapos, hintayin ko lang din yan maluto. Madali lang yan. Parang talbog-talbog lang sa tubig. Basta ganun lang. Basta hintayin mo lang siya maluto. Mapakuluan mo siya. Tapos, pag okay na siya, malambot na yung kamote niya, isasama ko naman dun yung saluyot. Sa mga hindi po kumakain ng saluyot dyan kasi madulas, try niyo din po minsan kasi okay talaga siya, maganda siya sa katawan natin. Iligyan ko din po pala ng konting umami lang sa mga hindi po gumagamit nun. Pwede naman po kayong hindi gumamit. Pero ako gusto kasi yung medyo may konting linamnam. Hindi naman po sobrang dami inilagay ko. Yung magkakaroon lang siya ng linamnam. So yun lang. Check mo kung pag malambot na yung kamote, ito ko ilalagay yung saluyot para imbis na kasi maluto yung dahon yun eh. Pag kasi nalanta na yun, luto na siya. So, yun lang, ganyan lang yung ginawa ko. Sana po sa mga mahilig po kumain naman ng mga gulay, try nyo din po ito kasi mabilis lang siyang maluto tsaka masarap siya. Ako po talaga mahilig kami sa gulay kasi sa probinsya namin, yung mga magulang gulay po talaga kasi kami, magulay kami kasi meron po kami taniman dati ng gulay. So, yun yung ginagawa po ng magulang namin para magkaroon kami ng ulam. Puro gulay lang po itinatanim namin. Tapos, madalang lang din po kasi kami kumain ng isda. Kapag may nag-aalok lang o kaya nagpupunta lang kami ng palengke, doon lang kami makakabili nun. Kasi malayo po kami sa dagat eh. Tapos, yung mga karne naman, mas more on manok kami. Kasi yung baboy, madalang lang din naman kasi yun. Gawa ng sa bayan lang din kami nakakabili ng baboy. Pero ngayon po, meron na po kaming ibibilan doon na mga naglalako ng gulay, isda, saka mga karne. Pero dati po kasi, wala naman. Kaya, mas lang magulang ko ang gulay. Gulay lang po talaga kami doon. Tapos isda, kasi minsan may nag-aalok din po galing yung mga isdang ilog, ganyan. So, yun lang po. I-share ko sa inyong recipe ngayon. Ang pagluluto ng saluyot. Inabraw na saluyot or binulang lang na saluyot or dininding. Basta yun po yung tawag dito sa amin. Maraming salamat po. At sa nag-subscribe po pala sa akin at mga bago kong friend sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo kasi sinusuportahan niyo po yung kagaya ko na bago pa lang po sa larangan ng YouTube. Maraming salamat po sa inyo.
na-appreciate ko din po kayo. At na-visit ko rin po yung mga YouTube channel po nila, yung mga nag-subscribe po na bago. More on pagluluto din po pala sila. Kaya nakakatuwa kasi syempre yung iba kong hindi alam na iluto, matututunan ko din sa kanila at may tatry ko. Salamat po sa inyo at maraming salamat din po sa mga friend at family ko na talagang nag-subscribe din po sa akin.